Sabi nga po niyan, lahat daw po ay pwede mong palitan. Halimbawa po anak, pwede ka pong gumawa ng kapalit. Halimbawa naman po ay kapatid, pwede ka naman pong magkaroon ng ibang kapatid. Pagka asawa naman daw po ay pwede mo naman din pong palitan. Pero po pag magulang, hindi po pwedeng palitan. Kahit po anong gawin mo, hindi ka po pwedeng magpalit ng magulang. Ito po yung pinakang banding namin ni Papa. Kahit po nung nagtatrabaho pa po ako, pag nauwi po ako, ito po yung ginagawa ko kay Papa para magkaroon po kami ng banding. Dito po ako na-challenge sa ginagawa kong ito kasi hindi naman po ako kagalingan magupit. Naobliga lang po akong magupit kasi tuwing nauwi po ako sa amin, ang haba-haba po ng buhok ni Papa, tapos wala pong direksyon yung buhok kung saan papunta. Kaya ang ginagawa ko po, lalo pag malayo po sa pagupitan, ginugupitan ko na lang po siya. Si Papa po kasi ay wala po siyang kahilig-hilig mag-ayos sa kanyang sarili, kaya mabilis po siyang magtanda pagka hindi po siya nagpapagupit. Kaya ito po yung ginagawa ko palagi pagka ako po ay nauwi noon sa amin. Pag nadatnan ko po siyang mahaba yung buhok, ito po yung pinakang banding namin. Sa lahat po ng may mga magulang pa dyan, mahalin po natin ang ating magulang habang sila po ay nabubuhay pa. Ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal at suporta. Kasi pag sila po ay nawala na dito sa mundo, kahit po ipagsigawan mo po sa buong mundo kung gaano mo siya kamahal, hindi na po ma-appreciate ng magulang mo pagka sila po ay nawala na. Sabi nga po niyan, lahat daw po ay pwede mong palitan. Halimbawa po anak, pwede ka pong gumawa ng kapalit. Halimbawa naman po ay kapatid, pwede ka naman pong magkaroon ng ibang kapatid. Pagka asawa naman daw po ay pwede mo naman din pong palitan. Pero po pag magulang, hindi po pwedeng palitan. Kahit po anong gawin mo, hindi ka po pwedeng magpalit ng magulang. Hindi ko naman po sinabing ako po ay napakabuting anak. Pero alangan naman po na ang sabihin ko dito ay yung mga maling gawa. Sabi nga po niyan, ang mas nakakakilala daw po sa atin ay yung mga kapitbahay natin. Kaya yung mga kapitbahay ko dyan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga plano po palang mag-aral paggupit, tips ko na lang po yung kaunting kaalaman ko. Kasi pagka gusto mo pong matutong maggupit, so dapat po ay alam mo po yung gagawin mo. Kasi wala naman pong gustong tao na magpagupit, lalong-lalo na po sa hindi marunong. Ang gagawin mo na lang po para hindi po masira yung buhok ng gugupitan mo, pag magugupit ka po, dapat unti-unti lang po yung bawas mo. Yung wag mo pong kadamihan yung pagputol ng buhok para just in case po ay hindi mo makuha yung design, mahahabol mo pa po siya pagka mahaba po yung buhok. Pag naiksian mo po kasi masyado, so lahat na po yun maiksi. Pag hinabol mo po yun, maiksi na po lahat. Unlike po sa paunti-unti lang, so makukuha mo po yung tamang iksi ng gupit. Kasi dapat po pagka magugupit ka, uunahin mo muna siyempre sa gilid. So pagka inuna mo po sa ibabaw or sa gitna, pag na bawasan mo po ng maiksi, yun po yung hahabulin mo. Kasi dapat po mas maiksi po yung nasa gilid kaysa nasa ibabaw or nasa gitna. Pero marami na po ngayong nagtuturo sa paggupit. Mayroon pong vocational ngayon na nagtuturo sa paggupit sa TESDA. Pwede po kayo mag-aral pagka yun po yung gusto nyo. Kasi ako po ay hindi naman po ako nag-aral. True experience lang po. Dati po kasi may tao kami dito na 17 years old. Yun po yung laging nagpapagupit sa akin. Lahat po ng gupit, una po yung gupit niya pong gusto ay barber, sumunod po ay flat top, at yung sumunod po ay semi-kalbo.
Yun po ay ginupitan ko po siya ng 1 linggo, 3 bisis ko po siyang ginupitan. Nung bata pa po kasi ako ganyan lagi yung pinapagupit sa akin, kaya trinay ko po kung makakaya ko din. So happy naman po ako kasi nagawa ko siya. Pero sa lahat po nahihirapan po ako magupit pagka yung marami na pong uban yung buhok. Kasi po pag marami na pong uban, hindi mo po gaanong mapansin kung pantay na ba o hindi pa siya pantay. Kasi yung puti po, tapos yung itim, minsan pagtingin mo po, maiksi yung puti, mahaba yung itim. Kaya ang hirap pong pantayin. Pero sa malayo lang naman po yung sinasabi ko. Pag tiningnan mo po sa malayo, parang hindi po pantay. Pero pagka nilapitan mo na siya, lalong-lalo na pag tinitigan mo o kaya sinuklay mo siya, pantay naman po siya. Yung pag malayo lang po, pag tiningnan mo, medyo nakailalim yung puti. Yun po yung pagtingin ko. Tsaka mas mahirap po pag yung ang ginugupitan po ay yung wala na pong buhok sa tuktok ng ulo. Kasi mag-iisip ka po kung ano po yung mas babagay sa kanyang gupit. Yun po yung mahirap po para sa akin. Pero sa mga nakapag-aral po siguro ng gupit, basic lang po yung ganyan. So ayan, ito na po. Medyo mayroon na pong kaunting design. Kukulayan na lang. At medyo maputi na po kasi yung buhok ni Papa. Kaya po kung titingnan nyo po ay parang ang nipis na. Kukulayan ko po. Ito yung pangkulay namin. Ayan o. Siya. So ito na po, tuyo na po yung buhok. Yan, nakulayan na. Wala na pong puti. Mapaligo na lang. Pogi na po ulit si Papa. Yan na, kulay itim na. Kung nagustuhan mo po ang aking video, huwag mo pong kalimutang mag-follow at mag-subscribe. At maraming salamat po sa iyong panonood. More power po. God bless.